sa pag-decide nila, pag-decision nila sa mga protest cases, sa mga election protest cases. So, kung mao kini ang usa sa mga basihanan na mahimong murag kwalifikasyon sa pagpili sa mga bag-ong commissioners sa COMELEC, dako kaayong epekto kini sa mahitabong mga protesta na naa karon sa COMELEC. So, kung ang piliun ni President Noynoy Pananglitan katong ang mga bagong commissioners na maupod na ang ilang paglantaw, maupod na ang ilang pagtuod, na kinahanglan paspas pod ang pag-ihap or pag-decide nila sa mga protest cases na diya sa COMELEC, then hopefully ang tanang mga protest cases diya sa COMELEC matapos before mag-2013. So, mao na ang epekto diya. Okay. Kung liyo ko na sa House of Representatives Electoral Tribunal kining protesta ni Lopez ug mauna sa pag-ihap ang mga baluta sa Distrito 3, unsay may tabo karon sa mayoral protest ni former House Speaker Prospero Nograles nga pending karon sa COMELEC, Congressman Carlo? Ang ako ma-imagine is that tungod kay naa karon sa custody sa HRET ang 3rd District, ang iphon usa sa COMELEC regarding sa mayoralty protest ni Speaker Nograles will be the 1st and 2nd. Okay. So, dili usa siguro nila iphon ang 3rd District, unahon nila ang mga ballots sa 1st and 2nd kay mao man na ang naa sa jurisdiction karon sa COMELEC. So, para makakonsentrate sila sa 1st and 2nd, and then ang HRET mag-concentrate dito sa 3rd District. Now, kung kinihanlan ng iphon or i-recount ang gikan sa 3rd District, then COMELEC can conduct its recount dito sa premises sa HRET para sa 3rd District. Pero para din magbalik-balik, tingali, ang 1st and 2nd ang unahon sa COMELEC. Then, human sa 1st and 2nd, proceed sila sa HRET. Observe sila. Oo. I don't think they will just observe. They will conduct the recount themselves. Except that it may be in the premises of the HRET. Doon na ba'y bag-ong nahitabo sa protesta ni Speaker Nograles, Congressman Carlo? Kanya, nagmadahumon ka ba nga doon ay mapapatudaan ang Team Nograles sa mga kaso? Well, right now, wala pa. Siyempre, gikan or murag nag-Christmas break pa man. Sa akong naibawan, gina-finalize po nila ang proper procedure para sa recount. Although, naanay procedure na gihimo ang COMELEC, I think they're just siguro, I don't know, tweaking or finalizing the actual procedure before they really do the recount. So, medyo, syempre, ang what's happening now in COMELEC is kining resignation ni COMELEC Chairman Melo and ang pag-replace niya na. So, hopefully that will not delay the process. Pero ang atong mga abogado, they're keeping a close watch and they're updating us on the developments tungod kay bago naman natapos ang Christmas break. So, medyo hinay-hinay pa na. But we hope na by February, or if not the last week of January, na tayo makita na developments dito sa kaso. At the very least, mahibawan na to, at least ipahibalo sa ato kung unsa bay schedule sa recount. Mao man ang atong ginaapas karon para malaman na talaga natin, mahibawan na gid nato kung kano sa bagyod magsugod kini. Ang aton lang ginahulat sa atong mga abogado kung kano sa bagyod ang final schedule para sa pagsugod sa recount. Ang importante is tuwa na dito ang mga balota. Which is a very important development. Congressman Carlo, grabe ang lubaan ay karon kung kinsa ang sunod nga mamahimong COMELEC chairman. Kung unsa o usa sa mga ginganlan nga posibleng mulusot ang election nga lawyer sa City Hall nga si Attorney Sixto Brillantes. Unsay may kasulti karabutan ni Congressman Carlo? Wala ko siyempre biased ako. Dili na ko gusto, di ba? Kay bisan asa nimong tanawon. Medyo biased. Siya nagunit sa kaso dito sa pikas na kampo. Human daghan po siyang gigunitan ng mga kaso gikan sa mga protestant o protestee sa mga COMELEC cases all over the Philippines. So, dili ka makaingon na unbiased, unprejudiced siya. So, naay dako kayong disadvantage.
kung siya ang pilion nga COMELEC commissioner o COMELEC chairman. Diba? Kay kung siya ang maglingkod diha, murag doon na dakong question mark. Questionable na iyang kredibilidad, questionable na ang impartiality niya. Kaya siyempre, kung naa siya gigunitan ng mga kaso, mag-unsa siya ani. Di magpuros na lang siya o inhibit. That is for his personal advancement. Oo. So, magpuros lang siya inhibit. Inhibit siya. Pero ang nagunit lang gihapon sa kaso, ang iyang mga associate sa law firm niya. So, chairman siya or commissioner siya. So, dako kayong, para ka nako, kung magpili ka og COMELEC commissioner, dapat dili siya election lawyer. Period. Diba? Dili pwede election lawyer. Dili pwede practicing election lawyer. Kaya kung practicing election lawyer ka na, hindi na siya, he will be biased and partial para sa kanyang mga clients, para sa iyang mga kliyente, di ba? Magkuha ta within the COMELEC, pwede. Or magkuha kita gikan sa daghan pang mga ano diha, kanang mga maayong abogado diha, na hindi nagpa-practice ng election law. Di ba? Kay kung mao kini ang ilang pilion, na dako na kayong question mark. So, daghan magreklamo. Dili lang kami, kundi ang tanang mga kalaban niya sa kaso, magreklamo. So, I hope that is taken into consideration. Unta. Dili na punta sa mga pangutana sa atong kabaranggayan, Saldi. Congressman Carlo, ang unang pangutana, unsa ba daw ang nakapila nimo nga mga proyekto alang karong tuiga diri sa atong unang distritos sa Plains Davao? Well, magsugod na ang mga projects nato, labi na katong kining nga mga pagkonkreto nato sa atong mga kalsada. Na kita yung mga projects para sa atong mga school building, natay mga projects po na para sa mga covered courts. And then, of course, gawa sana, syempre, ang atong paghatag sa kining ginatawag na mga medical assistance, ang scholarships nato sama sa akong giingon, taga na mo graduate karong Marso, so na bagong batch na po ng mga enrollees this coming June, July. May, June. So, kinihanlan na po nato puntuhan ka na. Then, of course, kining paghatag nato mga libreng PhilHealth cards, padayon ang gyapon nato. So, mao ni ang mga programa nato na murag naandan na sa atong mga katawhan, labi na sa first district, na dili dapat pwede mawala na. So, mao ni nga atong gina-concentrate karon na mahatag nato ang kanunay natong ginahatag na kaayuhan sa atong katawhan. Dili mawala o magpabinin o mapadayon ka na para sa maayong paglambo sa atong distrito. Okay, kining ikaduhang pangutana sa barangay, murag nindot ni. Gibuhian o nag-resign sa lain pa niyang katungdanan ang kanhing hari-hari sa Davao City Drainage and Maintenance Unit nga si retiradong Coronel Yusuf Jimlani. Human gibungkag, gibungkag o gidissolve, no? Sa City Hall ang iyahang mother unit. Ang pangutana sa barangay, nag-atubang mangkaha ni si Yusuf Jimlani og kaso nga gipasakan ni antong tuig 2008, human niya gi-demolish o gibungkag sab, no? Ang Nograles Park, ang ihabang resignation, makalibre kaniya sa iyang mga tulubagon kung pananglitan mapamatud-an siyang sad-an pumasay punon sa maong kaso, Congressman Carlo. Kung ang empleyado ba na nag-commit og estafa na kaso, mag-resign siya sa iyang pagka-empleyado, mawala bang kaso ng estafa? Natural dili. So, same thing. No? Same thing. Pareho lang gyapon. Bisan mag-resign ka sa imong katungdanan, kung naa kay giatubang nga kaso, dili man ma-dismiss ang kaso tungod lamang kay nag-resign ka. So, katong kaso na naakaroon sa ombudsman o gigunitan sa Sandigan Bayan, magpadayon lang, magpabini lang gyapon. Labi na kay ang atong ginahisgutan dinhi usa ka empleyado o opisyal sa gobyerno. So, under our law, labi na kung government official ka, kung mag-resign ka sa imong gikan sa imong katungdanan isip opisyal sa gobyerno, dili mawala ang kining kaso na imong na naka-file against sa imo. So, dili na rason or basihanan sa pagpa-dismiss sa imong kaso. Diskutan ng resignation, Congressman Carlo, diba, sa namo sa nasyonal ng mga mantalaan,
ang imong gingon nga tarungon o mupahawa na lang si PNP Chief Raul Bacalso kung dili kaya sulbaron gani mga problema sa kapulisan nga nagampigit sa kriminalidad. Sulti dami og dugang kalabutan ni Congressman Carlo. Well, nagstorya man gud mi ni Congressman Sani Angara. Nakita na mo, napansin na mo na daghan na kaayo kining nga mga issues regarding sa against sa Philippine National Police na ay rape, na ay nahitabong torture cases, na ay nahitabong mga unsolved killings, na ay mga increasing crimes, increasing criminality. So, nag-issue mi og challenge kay Director General Bacalso na dapat ang buhaton niya tungod kay bagong administrasyon, siya ang bagong liderato na ayusin natin yung image ng PNP. Mao man niya ang challenge gyud sa PNP. Na daghan mata mga maayo mga kapulisan diha nagahimo sa ilang trabaho, nagabuhat og maayo sa ilang trabaho, pero kini lagi na ay mga areas or na ay mga kining mga sayop sa pipila ka mga miyembro sa PNP, masira ang reputation and image ng PNP. Napod kini mga haka-haka na mitaas or nagkasaka na pud ang mga cases sa weteng na murag ginapasagdan lang itabo. Kini karon sa Davao City, kining extrajudicial killings, nagpadayon nagpabilin lang gihapon. So among challenge kay ikaw ang bagong leader diha, ikaw ang naggunit karon sa PNP. Sulbaron nimo ning tanan. Dapat tagaan nato bagong direksyon ang PNP. And seryosohan gyud nato ang pag-improve sa image sa PNP ug pag-improve pud sa performance and accomplishments sa PNP. Mao man ang among gihatag na challenge naman. Kabahin gini, Congressman Carlo Nograles sa natahong food poisoning dito sa Davao City Jail. Ito panahon sa Kapaskuhan. Congressman Carlo, muuyon ka ba isip o sa kabugado nga walay angay nga madubag gani sa mga insidente nga nagbiktima sa hapit 800 ka mga pinreso, Congressman Carlo? Well, kini na nga akong kasulti, ana. Dili pwede na muingon na lang ta na i-wash hands na lang ta, wash hands na lang ta, muingon ta na walay, murag walay na hitabo. Pero kana lagi, kinahanglan lang mag-file og kaso. Kinahanglan lang magreklamo. Kung walay magreklamo, walay mahitabo. No, pero dili ka makasulti na tungod lamang kay dili ka makaingon, it's not as simple as saying na walay kaso, dili pwede kasuhan, etc. etc. Pwede na kasuhan kay namoy na hospital, nagoy na hospital. And then even the government can take up the cudgels and file a case. So kana lamang basing walay gusto magtestigo. Okay. Imong gipuna, di pa lang dugay ang pagbawal sa mga media people nga mosulod sa airport, Congressman Carlo. Unsa na daw ang kabaguhan sa mga panghitabo? Lambigit na ng airport. Pagbalik naman sa Kongreso, we might call an investigation into this. Tungod kay, siyempre, ang media, naman na sila, appeal sila sa pagbantay sa kining mga graft and corrupt practices. Kung walay media or walay access ang media, basing na yung mga pangabuso na mahitabo diha sa sulod, na walay magsumbong. Way mulili. So, kung walay magsumbong, siyempre, ang pag-abuso, magpadayon, magpabilin, musamot gani noon. So, importante ang media na naa sila dito para magbantay. So, among question nun sa Kongreso, nga nung nawala ang access sa media diya sa airport, labi na, daghan ang pwedeng mahitabo. Na smuggling, na human trafficking, may drug trafficking, daghan ang pwedeng mahitabo na pangabuso diha. So, kinihanlan na magpabilin lang gyapon ang presensya sa media. Okay. Nindot punta nga atong lugwayan kining atong panaghisgot sa Aldino apan na atong oras murag di na gyud motugot busa basig na kay gustong pasalamatan diha sa Aldi ato nang ihatag kanimo higayon sa pagpasalamat. Para gato sa atong mga televiewers day atong pahibalusab sila nga ang kining atong kalabot dira tanan inyo ning makita sa Sky Cable Channel 28 alas 8 media sa matag gabi on SBN Channel 7 alas 9 sa matag gabi, NBN Channel 11 alas 10 sa buntag, DXGM Super Radio alas 3 sa hapon, DXRP Radio ng Bayan alas 11. Happy birthday day kanto kang Liberty Chato Nick Morales o kang liit kanya happy birthday. Uy, kumbira ni. O siyempre, una na ito humanon ng atong programa, dili na ito kalimtan ang mga katapusang pamulong sa atong dinapit na bisita, Congressman Carlo.
Yes, sa tanan-tanan labi na sa unang